Genesis Kapitulo 11. Pagtatayo ng tore. At ang buong lupa ay iisa ang wika at iisa ang salita. At nangyari, na, sa kanilang paglalakbay sa silanganan, ay nakasumpong sila ng isang kapatagan sa lupain ng Sinner, at sila'y nanahan doon. At nagsangusapang, hali kayo, tayo'y gumawa ng mga laryo, at ating lutuing mabuti, at inari nilang bato ang laryo at ang bitin ay inaring argamasa. Ang pag-aalsa sa tore. At nagsipagsabi, hali kayo, magtayo tayo ng isang bayan natin at ng isang moog, na ang taluktok ni Yaon ay aabot hanggang sa langit, at magtaglay tayo ng isang ngalan, baka tayo'y manggalit sa ibabaw ng buong lupa. Paghatol sa lahat ng mga salinlahi. At bumaba ang Panginoon upang tingnan ang bayan at ang moog, na itinayo ng mga anak ng mga tao. At sinabi ng Panginoon, narito, sila'y iisang bayan at silang lahat ay may isang wika, at ito ang kanilang pinasimulang gawin, at, ngayon ngay walang makasasawate sa anumang kanilang balaking gawin. Hali kayo, tayo'y bumaba at dyan din ay ating guluhin ang kanilang wika, na anupat sila'y huwag magkatalastasan sa kanilang salita. Ganito panyanabog sila ng Panginoon mula riyan, sa ibabaw ng buong lupa, at kanilang iniwan ang pagtatayo ng bayan. Kaya ang pangalang itinawag ay Babel, sapagkat doon ginulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa, at mula roon ay panyanabog sila ng Panginoon sa ibabaw ng buong lupa. Ang salinlahi ni Abram. Ito ang salit-saling lahi ni Sem, may 100 taon si Sem at naging anak si Arphaxad, 2 taon pagkatapos ng baang gumunaw. At nabuhay si Sem, pagkatapos na maipanganak si Arphaxad, ng 500 taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Arphaxad, ng 35 taon, at naging anak si Sala. At nabuhay si Arphaxad pagkatapos na maipanganak si Sala, ng 403 taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Sala ng 30 taon, at naging anak si Heber. At nabuhay si Sala pagkatapos na maipanganak si Heber, ng 403 taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Heber ng 34 na taon, at naging anak si Peleg. At nabuhay si Heber pagkatapos na maipanganak si Peleg, ng 430 taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Peleg ng 30 taon, at naging anak si Ro. At nabuhay si Peleg pagkatapos na maipanganak si Ro, ng 209 na taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Ro ng 32 taon, at naging anak si Sirog. At nabuhay si Ro pagkatapos na maipanganak si Sirog, ng 207 taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Sirog ng 30 taon, at naging anak si Noker. At nabuhay si Sirog pagkatapos maipanganak si Noker, ng 200 taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Noker ng 29 na taon, at naging anak si Ter. At nabuhay si Noker pagkatapos na maipanganak si Ter, ng 119 na taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Ter ng 70 taon, at naging anak si Abram, si Noker at si Haran. Ang kasaysayan ni Abram. Ito nga ang mga lahi ni Ter, naging anak ni Ter si Abram, si Noker, at si Haran, at naging anak ni Haran si Lot. At namatay si Haran bago namatay ang kanyang amang si Ter sa lupaing kanyang tinubuan, sa Ur ng mga Kaldeo. At nagsipag-asawa si Abram at si Noker, ang pangalan ng asawa ni Abram ay Sarai, at ang pangalan ng asawa ni Noker, ay Milka, anak ni Haran, ama ni Milka at ama ni Iska. At si Sarai ay baog, siya'y walang anak. At ipinagsama ni Ter si Abram na kanyang anak, at si Lot na anak ni Haran, na anak ng kanyang anak, at si Sarai na kanyang manugang, asawa ni Abram na kanyang anak, at sama-samang nagsialis sa Ur ng mga Kaldeo upang magsipasok sa lupain ng Canaan, at nagsidating sila sa Haran, at nagsitahan doon. At ang mga naging araw ni Ter ay 205 taon, at namatay si Ter sa Haran.